Pakinggan natin si Amy, guys. Ang tampo yung kapatid ko sa akin na inisyata. Hindi ko maakalain, malay ko ba na gano'n ang sagot nila. Kaya ako magtatanong, hindi ko alam ang sagot eh. Ay, bakit nagtampo? Inatasa ng International Criminal Court or ICC Tampo daw Trial si Chamber 1 ang prosecution BBM ito ni ang Amy. disclosure of evidence laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi lanagpas sa July 1 ng taong ito. Yeah. Emotional kasi pagsakta siya sa raping, kaya kailangan niya ng suploro sa kaibigan niya. O kaya pinakiusapan niya. Eh, si Tay Sara naman ay mabait. At marunong siya. Kung ano ba, tulong na ginawa niya. Eh, tinatanong niya yun. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Gus nagbabalik. At syempre, kung hindi naman nakasubscribe sa ating channel, subscribe na lang po at hit na rin yung bell. At i-bell all yung po para nakatagapin ng notification. Napo. Ano na meron na napunisip yung marima? Ibang klase ng mapapalitaan yung mga supporter ni Bongin ay naglipatan na kanina sa mga Duterte. Yan ang ating aalamin ngayong araw. At ito, hindi kadugo. Totoo ba ito? Hindi kadugo ng Marcos ang salarin? Isang revelasyon na naman ito ha. Pagdakip kay PRRD sa dahi. Hindi daw kadugo ni Marcos ang mga dahilan, guys. Wow, sino kaya ito? Kung hindi man kadugo ito, kung hindi Anong man ito yung sino Masasabi niyo, guys, totoo ba yun? Apa, sino? May nakikita tayo na gustong-gusto maging Hindi siguro, guys. Nakikita na ng taong bayan. Hindi talaga maniniwala ang taong bayan. Kahit sabihin pa nila na hindi kadugo, guys. Kasi nakikita kasi ng taong bayan eh. Hindi naman talaga may tanggi yung mga nakikita nila. Unang-una yung pag-promote, di ba? Hindi na yan may tanggi, guys. Ano bang mga dahilan na bakit na i-promote? Kayo, anong mga dahilan? Ano mga ginagawa niya? Yun lang pagkatapos ng pag-aresto ni Tatay Digong, di ba? So, kahit ano pang sabihin nila na hindi sila ang gumagawa ng ganyan, no? Kasi makikita kasi ng taong bayan eh. Kahit ano pang gawin nila. Okay. Kayo, guys, anong sa tingin nyo? Wala ba silang kinalaman ang gobyerno sa pag-aresto ni Tatay Digong? Hindi yan maniniwala yung mga taong bayan kasi nakikita nila. At marami rin mga abogado nagsasabi na hindi ma-arrest kung hindi makipag-operate sa gobyerno. Sabi din ni Marcolita na yung ibang bansa nga mayroon ng warrant of arrest pero hindi pa rin na arrest kasi hindi nakipag-operate ang ilang gobyerno. So, klaro na guys, kung kayo ang magsalita, guys, ano sa tingin nyo? Para kasing binobobo nilang mga tao eh, na hindi na yung mga tao na alam na nila ang nakikita kasi, guys, para bang
pinukuhaan tayo ng mga mata. So ano sa tingin nyo guys? Maaresto ba kung walang nakipag-operate dito sa ating bansa? So hindi talaga guys. Marami kasing nagsasabing abogado guys na hindi talaga maaresto kung hindi nakipag-operate. Kaso lang para bang lahat dito yung mga pati DOJ parang may minapula ba, manipulado ba ang lahat. Maraming nagagalit sa DOJ, yung ngalang ano pangalan yun, Boyeng Remula. Yun ang pangalan na marami nagagalit ng mga tao guys. At yun si Tory, grabe ang sikat na ni Tory guys, kahit saan makikita na siya. Ang inabangan na lang ng mga tao na makulong siya sa kanyang ginagawa ni Tatay Digong. Kasi ako pinag-isipan ko yan kung ibuboto ko ba si Amy Marcos. Siguro kung hindi pa magsimula yung eleksyon, pumili at mabalik na dito si Tatay Digong, sure hindi ko na pag-isipan pag mabalik na dito sa Pilipinas si Tatay Digong. Pag hindi, hanggang ngayon malapit ng eleksyon, nagsimula ng botohan sa labas, wala pa rin. Kaya vote straight lang tayo, PDP laban, Bohol Cebu, Lapu-Lapu. So yun lang guys, at huwag kalimutan ay subscribe ang ating bagong channel guys. Ginagawa ko to guys kasi parang na kasi guys para bang sakit pa sa akin ang ginawa nila ni Tatay Digong. Kaya gumawa ako ng ganitong sa totoo lang, iba kasi yung channel ko guys. Naawa lang ako kay Tatay Digong.